Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Hindi ko matanggap na sarili kong kadugo at kapatid ang sasakmal at lalapa sa akin. Hindi lang ako ang iyong tinapakan at niyurakan ng dangal. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Madaling araw na naman ang uwi nyo, Daddy. Mukhang napapadalas yata ang inyong good time. Alam mo naman masyadong stressful ang trabaho ko. Ang daming problema sa opisina, kaya kailangan ko rin maglibang paminsan-minsan. Kaso mukhang nawiwili na kayo eh. Bisyo na yan, hindi na yan libangan. Nagkataon lang na nagsunod-sunod ang okasyon. Hindi naman ako pwedeng tumanggi sa mga kaibigan ko na business partner ko rin. Yun na nga eh. Baka may kakaibang business kayong ginagawa sa labas ng opisina. Pwede ba, Darwin? Diretsahin mo na ako. Ano ba mali sa ginagawa ko at parang affected ka? Imposible kasing puro lang gimmick at inom ang agenda ng mga barkada nyo. Siyempre, may kasama rin niyang babae. So what? May problema ba? Yun nga ang problema eh. 3 buwan pa lang namamatay si Mami tapos nagwawala na kayo. Palibasa, wala nang pulis kaya pwede nang gumawa ng krimen. Sabi ko naman sa'yo, libangan ko lang yon. Mahirap ba yung intindihin? Ganon. Si Mami nasa libingan. Samantalang kayo nasa libangan. Ang galing nyo naman. O anong gusto mong gawin ko? Mamatay sa lungkot at pangungulila? Para ako naman ang sunod na ilibing? Ganun ba? Ha, Darwin? Ganun ang gusto mong mangyari sa akin? Sana nga, Daddy, sana nga. Ikaw na lang ang naunang ibinaon sa hukay. Hayaan mo na lang si Daddy. Sige, Kuya Jester. Ipagtanggol mo si Daddy. Palibasa, papas boy ka. Darwin, matanda na siya. At hindi pa siya nakaka-recover sa pagkawala ni Mami.
Kaya wag natin siyang hadlagan sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Ganoon. Porket wala na si Mami, magagawa na niyang humanap ng kapalit. Halos 3 months pa lang siyang patay. Hindi ba makakapaghintay si Daddy na makapagbabaldok sa muna? Hindi naghahanap si Daddy ng kapalit ni Mami. Naglilibang lamang siya. Kahit naman ikaw, hindi ba? Oh, Libang na libang ka rin sa paglalaro ng bilyar? Kuya, bola at tako lang ang pinaglalaruan ko. At hindi damdamin ng kung sino-sinong babae. Wala akong tinatapakan at sinasaktan. Hindi naman talaga babaero si Daddy. Nagre-rebelde lamang siya dahil masyadong mahigpit at nagar si Mami. Ganyan-ganyan din ang katwiran ni Daddy. Parehong-pareho talaga kayo. Ang sarap niyong pag-untugin. Cheryl, hindi ba't yan ang damit na naputikan nung isang araw? Suot mo na naman ngayon. Parang walang nangyari, ano? Bagong-bago pa rin tingnan. Siyempre po. Pride powder ang ginamit ko sa paglalaba. Kaya malinis, mabango, at mukhang bagong-bago lahat ng mga nilalaban ko. Kung sa bagay, subuko na talaga ang Pride. Tunay na maasahan sa paglalaba. Ay, siya nga pala. Saan ka bang pupunta? Makikipagkita ka na naman ba kay Vicente? Wala ho kasi siya kahapon doon sa office niya. Kaya ngayon ako babalik doon. Cheryl, ilang beses ko bang sasabihin na dapat mo na siyang kalimutan? Matagal na tayong nabubuhay nang hindi umaasa sa kanya. Hindi natin siya kailangan. Ma, hindi naman financial support yung habol ko kundi panahon at atensyon. Hindi tayo pulubi para manlimos ang pagmamahal at atensyon. Alam ko, matagal na kayong sumuko. Pero ako hindi. Habang buhay kong ipaglalaban ang aking karapatan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May katwiran ng kapatid mo, Jester. Respeto lang sa namayapa mong inang hinihingi ni Darwin sa iyong ama. Hindi nga nang bababahay si Daddy. Naglilibang lang siya. Ang sabihin mo, babaero talagang daddy mo. Well, actually, sa kanya ka nagmana. Ano? Ang galing mo naman kumamyo, Evelyn. Naibaling mo kaagad sa akin ang topic ng usapan. Totoo naman Kung pambababae rin lang ang pag-uusapan, palagay mo may tatalo pa sa'yo, ha? Mas matulis ka pa rin kumpara sa daddy mo. Evelyn, oo, malakas ang aking sex appeal. Pero hindi ako babaero. Masyado ka lang selosa at mapaghinala. Anong magagawa ko? Yun ang nararamdaman ko Kasalanan mo na yan. Dahil isang ubod ng gwapong katulad ko ang pinatulan mo. Ano? Kaya kung gusto mo ng boyfriend na masosolo mo, dapat pangit ang pinili mo. Ay, salamat, Papa. Inabutan ko kayo. Kala ko wala na naman ako maaabutan dito sa office. Hindi mo ako inabisuhan kahapon. Pero kung tinawagan mo muna ako, di kakancel ko ang aking appointment. Talaga? Kaya niyo akong unahin at pahalagan kesa sa trabaho niyo? Siyempre naman. Kaya nga nag-stay ako ngayon dito sa office dahil alam kong darating ka. Sa katunayan, kanina pa kita hinihintay. I miss you so much. Wow, sarap naman pakinggan. Parang totoo. Totoo yun, Cheryl. Ikaw ang aking unika iha, kaya ikaw rin ang aking paborito. Ay,
pwede ba pa? Huwag niyo nga akong igaya doon sa mga babaeng binubola niyo. Anak, alam ko marami akong pagkukulang. Pero bumabawi naman ako pag meron akong pagkakataon. And by the way, di ba birthday mo na next week? Yes. O anong gift ang gusto mo? Ayun nga. Yun mismo yung gusto kong sabihin. Kasi gusto ko po na i-celebrate yung birthday ko sa Palawan kasama si Mama. Sana, makasama rin kayo. Hindi mo ba talaga ako matutulungan sa pagpapalakad ng negosyo natin? Sabi ko naman sa inyo, Daddy, hindi ko linya yan. Bakit? Nagkakapera ka ba sa pagiging vlogger mo? Marami na po akong subscribers, Dad. At marami na pong nanonood ng mga video ko. Kaya kahit papaano, kumikita na ako. Hindi pa rin stable na pagkakakitaan yan. Jester, matanda na ako. Sooner or later, sa'yo ko rin ipapasa ang business natin. 1 taon na lang gagraduate na si Darwin. Kaya siya ang dapat na mag-take over sa ating negosyo. Hindi po pwede si Darwin. Masyado siyang impulsive. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang temper. Baka sumablay siya sa mga maseselang desisyon. Kaya ihanda mo ang sarili mo dahil sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang papalit sa akin pag nawala ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang ating anak. Hindi kasi ako nakatanggi. Isa pa, minsan lang naman ang ganitong pagkakataon. Yun nga mahirap sa kalagayan namin eh. Para kami mga aso na nag-aabang sa tira-tirahang pagkain. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa aking mga pagkukulang. Yan naman na lagi mong sinasabi eh. Pero hanggang ngayon, paasa ka pa rin. Ay! Ano kayo ginawa? Nagpunta ba kayo dito para lang magkwentuhan? Ang sarap mag-swimming, oh. Hindi naman tubig doon sa dagat. Mag-swimming na kayo. Sige, anak. Mauna ka na. Susunod na kami. Kanina pa nga ako nagsuswimming eh. Ilang beses na akong bumalik dito, pero nakatunga nga pa rin kayo dyan. Oo na. Sige na. Saglit na lang. Lulusong na rin kami. Mukhang seryosong pinag-uusapan yung dalawa. Sige na nga, hindi ko na kayo istorbohin. Ang sarap sana kung lagi tayong ganito, Vicente. Huwag kang mag-alala, Amanda. Wala na si Olivia. Kaya madadagdagan na ang panahon at oras ko sa inyo ni Cheryl. Sana nga, Vicente. Pero ayokong umasa. Baka madismaya lang ako. Wala rito si Kuya eh. Meron siyang gagawing bagong vlog kasamang iba pang vlogger. Tawagan mo na lang siya. Hindi ko siya makontak eh. Sinasadya siguro niya yun dahil ayaw niyang maistorbo siya sa paggawa ng bagong video. Naku, kinakabahan ako Baka scandal video nang inaatupag niya. Kasalanan mo yan, Ate Evelyn. Huh? Nakipag-boyfriend ka sa isang gwapong chick boy, kaya magdusa ka.
Narito ka na naman. Oh, bakit pa? Di niyo ba ako na-miss? Katatapos lang ng 3 araw natin bakasyon sa Palawan, di ba? Na-miss ko kasi kayo. Kaya nag-undertime ako. Tsaka gusto kong tumabay dito sa office niyo. Kung pwede nga lang sana, dito ka na pumasok. Para lagi tayo magkasama. Pero alam mo naman ang dahilan, di ba? Kailangan natin maging maingat. By the way, may kakausapin lang ako saglit, ha? Babalik din ako after 30 minutes. Okay ka lang ba rito? Okay lang. Dito lang muna ako. Okay, sige. Ang hirap talagang maging anak sa labas. Kailangan ko pang mag-demand ng panahon at atensyon. Kung tutuusin nga, dapat kusa yung binibigay ni Papa. Diba, may maganda palang bisita si Daddy. Hoy! Bolero ka rin pala. Manang-mana ka nga sa tatay mo. Mukhang wrong number yata ako. Sorry, ha? Mali ang iniisip mo, Mr. Pogi. Hindi ako babae ng daddy mo. Ikaw si Jester, no? Familiar kasi yung mukha mo, eh. Kilala mo ako? Bakit? Nagkita na ba tayo? Hindi pa. Pero, nakita kita sa picture doon sa Facebook ni Papa. Sinong Papa? Ay, sino pa? Di ang daddy mo. Ano? Anak ka ni Daddy? Papaano tatanggapin ni Jester ang lihim na kanyang natuklasan? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Jester. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako. Ang bukas. Hindi ko matanggap na sarili kong kadugo at kapatid ang sasakmal at lalapa sa akin. Hindi lang ako ang iyong tinapakan at niyurakan ng dangal! Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay
Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Hindi ako makapaniwala. Oh, bakit nagulat ka? Para namang hindi mo kilala yung tatay mo. Hindi ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae ang hindi ko mapaniwalaan. Kung hindi ang kanyang paglilihim, paano niya nagawa sa amin to? Tanungin mo na lang siya. Siguro meron siyang magandang dahilan. Justin? Daddy. Bakit bigla ka nagawi rito? Biglaan nga po. Kaya nabigla rin ako. Sinabi mo na ba, Cheryl? I'm sorry, Papa. Pero kailangan kong sabihin ng totoo. Sige po. Alis muna ako. Para makapag-usap kayo ng masinsinan. Daddy, bakit kayo naglihim sa akin? Hayaan mo muna akong magpaliwanag bago mo ako husgahan. Sige. Magkwento kayo. Makikinig ako. Kung ako lang ang nasunod, noong pa sana'y nalaman nyo na ni Darwin ang tungkol kay Cheryl. Kaya nga, Dad. Bakit nyo itinago sa amin? Dahil yun ang gusto ng mami mo. Ayaw niyang magulo pa ang pag-iisip nyo. Pero karapatan naming malaman ang katotohanan. I'm sorry, Jester. Forgive me, please. May kasalanan ako kay Olivia, kaya kailangan sundin ko ang gusto niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Nariyan na yan eh. Pero si Darwin, paano siya? Siguradong isusumpa niya kayo kapag nalaman niya ito. Cheryl, anong ginagawa mo riyan sa laptop mo? Ayan Nag-upload ako ng mga picture natin ni Papa sa Palawan. Oo nga, pero bakit nakatag sa Facebook account ni Vicente? Oh, sigurado makikita yan ng mga anak niya. Ma, wala na kayong dapat itago ni Papa. Alam na ni Jester yung tungkol sa atin. Siguro mabuti na rin yung nangyari. At least, pwede na ako lumantad. Totoo nga pala, the truth will set you free. Kasi feeling ko, para akong ibong nakawala sa hawla. Hindi naman porket malaya ka na, magagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Bakit? Kinakahiya niyo ba ako? Kasalanan ko ba kung naging anak ako ng isang kerida? I'm sorry, Ma.
but I have to say it. Naiintindihan kita, anak. Pero sana naman huwag ka na magdamdam. Okay lang. Pero gusto kong malaman niyo, wala ako dapat ikahiya. I'm still proud of my father. Dahil mahal ko siya. Thank you, Chester. Tinanggap mo ako bilang kapatid. Hindi kasi sarado ang isip ko. Oo, nagkaroon ako ng tampo kay dati. Pero tama ka sa sinabi mo. May maganda siyang dahilan. At isa pa, hindi na mababago pa noon ang katotohanang magkapatid tayo. So, pwede ba kitang tawaging kuya? Pwede. Walang problema. O sige, kumain ka pa. Busog na ako. Gusto ko lang mag-toothbrush. Ganun ba? May baon akong unique toothpaste. Oh? Oo, mabango at presko sa bibig. Protektado ka pa sa cavity. Magkapatid nga tayo. Kasi pareho ang gusto natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba, sino itong kasama ni Daddy sa picture? Cheryl Mendoza ang pangalan niya. Teka, titingnan ko ang kanyang profile. Naka-private ang profile niya. Kaya hindi ko ma-access. Di bali, titingnan ko na lang yung iba pang mga pictures na nakatag sa account ni Daddy. Oh, sa Palawan pa pala ito ah. At last week lang. Kaya pala ilang araw na nawala si Daddy. Dahil naglamyada siya kasamang kanyang kirida at anak. At talaga na itong si Cheryl ah. Kung ganun, matagal lang pala kaming ginagago ni Daddy. Sa bagay, ano pa bang aasahan ko sa isang babaerang katulad niya? Hindi ko ito mapapalagpas. Magtutos kami ni Daddy sa lalong madaling panahon. Kuya, nakita mo na ba mga pictures na nakatag sa account ni Daddy? Alam mo na rin pala. Ano yan ang masasabi mo? Okay lang. Sa katunayan, nagkausap na kami ni Cheryl. Ha? Oo, at magkasundo kami. Ang saya nga ng bonding moments namin eh. Ibang klase ka talaga, kuya. Ang labo mo. Hindi kita maintindihan. Bakit? Ano bang mali sa pakikipagmabutihan sa isang kapatid? Mahirap pang intindihin yun? Silang sumisira sa pamilya natin. Kaaway natin sila. Hindi ganun ang tingin ko sa kanila. Hindi sila masamang tao. Naiibang ka na. Abnormal ka eh. Abnormal ka, Kuya Justin. Ikaw ang hibang, Darwin. Ano ako? Dahil hinayaan mong lamunin ng galit at panibugo ang katinuan mo. Darwin, maniwala ka. Kagustuhan ng mami mo yun.
Patay na si Mami. Kaya wag mo na siyang gamitin sa iyong kasinungalingan. Sinabi ko na ang totoo. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Paano kung paniniwala ng isang manloloko at sinungaling na katulad mo? Kung ganyan ang tingin mo sa akin, huwag mo na akong kausapin. Oo. Wala kang ang kwentang kausap dahil wala ka rin kwentang tao. Ikaw dapat at hindi si Maming naunang namatay. Tama na! Sumusobra ka na. Pag napikon ako sa iyo, ikaw ang papatayin ko. Sige, gawin mo! Ikaw ang pumatay kay Mami. Kaya patayin mo na rin ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba't naman kasi itinag mo pa ako sa mga ipinost mong pictures natin? I'm sorry. Sobrang excited lang kasi ako. Hindi ko naman alam. Ganun yung magiging reaction ni Darwin. Magkaiba pala sila ni Kuya Jester. Magkaiba nga sila. May pagka-rebelde si Darwin. Ganun talaga. Pag spoiled brat. Paano po yan? Anong dapat natin gawin? Ayoko naman na masira yung relasyon ninyong mag-ama. Yun ang pinangangambahan ko. Kilala ko si Darwin. Kaya malamang na gumawa siya ng marahas na hakbang. Natural lang ang naging reaction ni Darwin. Di natin siya masisisi. Teka nga muna. Bakit ba si Darwin ang lagi mong kinakampihan? Parang ako na yata ang dapat na magselos ah. Wala naman talagang ibang dapat sisihin kundi ang daddy mo eh. Kung ano man ang hindi magandang nangyayari ngayon, consequence lang yon ng pagkakamaling nagawa niya noon. Inaamin naman ni Daddy. Kaya nasa kamay na ni Darwin kung gusto niyang palakihin ang gulo. Bakit naman ako? Wala namang naging problema sa akin. Uy, syempre. Sino pa bang kakampihan mo kundi yung kabaro mo? Malay ko ba kung meron ka na ring anak sa labas? Ay, heto na naman tayo. Ako na naman ang napagbalingan mo. Good boy kaya ako? Good boy ka dyan? Oh. Sige, tingnan natin. Basta wag ka magpapahuli sa akin ha. Sinasabi ko sa'yo. Puputulin ko yung kaligayahan mo. Ayos na ayos. Nasa meeting si Daddy. Sana naman magawi rito si Cheryl. Marami kaming dapat pag-usapan. Ang lakas ng loob niyang mag-post ng mga ganong pictures. Kung makasta sila ng nanay niyang Kirida, para bang silang nagmamay-ari kay Daddy. Nagkakamali sila. Ang akin ay akin. At hindi ko yun magagawang ipahiram o ipaangkin sa iba. Ayun, ayos. Dumating din siya. Darwin? Mabuti naman at kilala mo ko, Miss Cheryl Mendoza. Sa wakas, nagkita rin tayo. Papaano kaya haharapin ni Cheryl ang isa pa niyang kapatid sa labas? Ano ang kahihinatnan ng kanilang pagkikita?
Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Jester. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi ko matanggap na sarili kong kadugo at kapatid ang sasakmal at lalapa sa akin. Hindi lang ako ang yung tinapakan at niyurakan ng dangal! Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Pinamagatang, ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Maganda ka pala sa personal, Cheryl. Pero sayang ang ganda mo. Para ka lang perlas na nakalublob sa putik. Bakit hindi mo pa ako diretsahin, Darwin? Magprangkahan na tayo. Aba, matapang ah. Kung sa bagay, yun naman talaga ine-expect ko sa'yo eh. Nagawa mo nga ikalat sa publikong yung kahingan. Ang hindi ko lang alam ay kung malakas lang ang loob mo o sadyang makapalang yung muka. Nagpapakatotoo lang ako. Wala akong dapat ikahiya. At anong ibig mong palabasin?
Ipinagmamalaki mo pang pagiging anak ng isang kirida? Bakit? Kasalanan ko ba yun? Kung pwede nga lang akong pumili ng magiging magulang ko, hindi ko pipiliin yung daddy mo. Ano? Dahil lang gusto kong ama, yung solo ko. Ayoko na may kaagaw. Sorry ka na lang. Dahil yon ang naging kapalaran mo. Kaya magdusa ka mag-isa. Huwag mong idadamay ang aming pamilya sa iyong miserabling kalagayan. Bakit ba? Ano bang atraso ko sa'yo? Tatanong ka pa? Inaangkin mo si Daddy. Inaagaw mo siya. Sinisira mong pamilya namin. Minsan lang mangyari ang ganong pagkakataon. Kaya wag mong ipagkait sa amin ng mama ko yung konting kaligayahan na madalang pa sa patak ng ulan. Kahit paanong sabihin mo, wala ka pa rin karapatang bigyan ni Daddy ng special treatment. Ang mga salot na katulad nyo, kayong dahilan kung bakit maraming tahanan ang nawawasak. Kaalis lang po ni Darwin, Papa. Hindi kayo nag-abot. Ganun ba? O bakit ganyan ang itsura mo? Umiyak ka ba? Nag-away ba kayo ng kapatid mo? Nagkaroon kami ng pagtatalo. Kasi hindi niya nagustuhan yung mga pinost kong picture natin sa Palawan. Hindi mo na lang sana siya pinatulan, anak. Pa, kahit naman paano kilala mo ko, hindi ako magpapatalo kapag alam kong nasa katwiran ako. May karapatan ako sa inyo. At hindi ko yung kayang i-give up ng ganun-ganun na lang. Sana naman, matutuloy kayong ipaglaban kami ni Mama. Hindi nyo kailangang maglaban. Iisa ang dugong tumatakbo sa inyong mga ugat. Gagawin ko ang lahat para maayos ang inyong gulo. Nakita mo na ang naging bunga ng kagagawan mo? Wala po akong pinagsisisihan, Mama. Hindi ko na kasalanan kung may mga taong walang puso at makitid ang pangunawa. Ano ngayon ang balak mo? Mag-a-apologize ka ba kay Darwin? Ano? Pagkatapos niya akong laitin at pagsabihan ng masasakit na salita, ako pa magsusorry sa kanya? Ha? No way. Siya nga dapat humingi ng sorry. Mag-apologize sa akin. Nangyari na ang matagal ko ng pinangangambahan. Kaya nga ayoko nang umasa kay Vicente dahil ayoko din ng gulo. Kunwari pa kayo. Kitang-kita ko naman. Tuwang-tuwa kayo habang nagbabakasyon tayo sa Palawan. Yun na nga eh. Sobra talaga ang tuwa ko. Dahil hindi ko yun inaasahan. Kaya pwede ba, huwag ka na ring umasa para hindi ka masaktan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggang kailan ba magkukulong sa kwarto, kapatid mo? Ilang araw na natin siyang hindi nakakasabay sa pagkain. Hayaan na lang muna natin siya, Dad. Tama kayo. Masyado siyang impulsive at emotional. Dahil pa niya batang inagawan ng candy. Kung ibang bagay lang sana ang pinagtatalunan natin, madaling lutasin. Ang kaso, pamilya ang issue rito. Kung lalawakan po nating lahat ang ating pangunawa, napakasimpleng bagay lang ito. Dapat nga matuwa pa si Darwin dahil nagkaroon siya ng panibagong kapatid.
Wala kasing mahalaga sa kanya kundi ang mami niya na siyang nag-spoil sa kanya. Kaya yun, lumaking sensitive. God, kung pwede nga lang sana, magpalit muna kami ng sitwasyon ng mami mo. Baka sakaling malutas niya ang problemang ito. Ang bango mo ah. Siyempre. Bagong paligo ako eh. At Shield bath soap ang ginamit kong sabon. Bukod sa mabango, presko pa sa pakiramdam. At hindi lang yon, protected din ako against germs. Pareho lang tayo. Yun din ang gamit ko eh. Naisip ko lang, kapag mag-asawa na tayo, ano kaya magiging eksena natin araw-araw sa loob ng bahay, no? Para kang droga, Evelyn. Feeling ko parang nakasyabo ako. Grabe ka, ha? Ang dami mo namang pwedeng ikumpara sa akin. Bakit sa shabu pa? Hindi kasi ako makakatulog pagkasama kita araw-araw. Sigurado lagi akong gising. Bakit nga? Dahil 3-in-1 ka rin. Bukod sa asawa, para na rin akong may alagang manok at ano? aso. Uy, sumusobra ka na, ha? Kanina shabu. Tapos ngayon sa aso't manok mo naman ako kinumpare. Grabe ka. Dahil nakikinikinit ako ng sitwasyon natin. Naroon ako sa isang sulok, tapos nakatakip ang mga kamay ko sa aking dalawang tenga. Dahil para kang manok na putak ng putak at asong tahol ng tahol. Malamang ganun talaga mangyayari sa atin. Hanggat hindi mo tinitigilan ng pambababae, hindi rin kita tatantanan. Kuya Jester, baka ako naman yung pagselosa ng girlfriend mo. Pabayaan mo siya. Kahit naman talakan niya ako eh. Sulit pa rin. Dahil nag-i-enjoy ako sa company mo. Ako rin. Kasi ngayon ko lang naramdaman na meron pala akong pamilyang nagmamalasakit sa akin. Sana magkaayos din kami ni Darwin. Malabo yun, Cheryl. Isa na siguro siya sa pinaka-bitter na taong nakilala ko. Mas mapait pa nga siya sa ampalaya. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Malay natin, biglang magkaroon ng himala. Himala? Naniniwala ka doon? Kahit pa itanong mo kay Nora Honor yun, huwag mong pangarapin ang bagay na imposible. Dahil baka bangungutin ka lang. Alam mo, Kuya Jester, mabait ka eh. Pero may pagka-nega ka rin pala. No? Hindi kaya. Positive ako palagi. Pero realistic din ako. Mangangarap din lang ako eh. Doon ako sa posibleng mangyari. Walang bagay na imposible sa Diyos. Wala naman sigurong masama kung mananalangin ako at aasa sa himala. Pagdating sa bagay na yan, hindi na kita kukontrahin. Sana nga, magdilang anghel ka at ipahintulot ni Lord na matupad ang iyong impossible dream. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nakita ko yung bagong post mo sa Facebook. Mukhang very intimate kayo ni Cheryl. Don't tell me, kuya. Nabalak mong kataluhin ang sarili mong kapatid. Mukhang nag-level up ka na, Darwin.
Wala ka na naman sa sarili mo eh. Ha? Ganyan ba talaga ang side effect ng sobrang insecurity? At anong gusto mong palabasin? Naiinggit ako sa'yo? Ha? Sino ba sa ating dalawang dapat kainggitan? Hindi ba't ako? Ako easy lang at cool na cool. Walang hassle. Hindi ako katulad mong masyadong seryoso at galit sa mundo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha ka pang mas matanda sa akin ng 10 taon. Hindi ka kasi concerned sa pamilya natin dahil wala kang pakialam. Darwin, huwag mo akong uhusgahan. Hindi porket magkaibang pananaw natin. Ikaw nang tama at ako ang mali. Kuya, ako nga gumagawa ng parang para maging buo ang pamilya natin eh. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Magmukmok sa isang tabi? Nagkaayos na kami. At ikaw lang ang hindi namin kasundo. Kaya kung tutuusin, ikaw ang nagiging hadlang sa ating pagkakaisa. Mama, tingnan mo. Meron akong bagong friend request sa Facebook. Oh, sino ba yan? At masyado kang excited. Si Darwin po. Sigurado ka ba? Opo. Tingnan mo mabuti at baka fake account yan. Ito na nga, tinitingnan ko yung profile niya. Pero mukhang legit naman. Kasi 2010 pa yung account niya. Ano ma? Oh. A-accept ko ba? Pero kinakabahan ako eh. Ako man, nagdududa rin. Pero sige, i-accept mo. Dahil mamaya, isipin niya, bitter ka kapag nireject mo. Okay, ayan. In-accept ko na yung friend request niya. Biglang nag-message sa akin. Sige nga, basahin mo. Thanks for the accept. Narealize ko ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako sa mga masasakit na salitang sinabi ko. Aba, himala. Bigla yata nagbagong isip ng hangin. Ma, siguro, isa na itong himala. Siguro ito na yung signs na dininig ng Diyos yung dasal ko. Sana nga anak, sana ito na ang magandang umpisa na inyong pagkakasundo. Ayos. Madali naman palang utuin ang utol ko eh. Kaya sige lang. Padadamahin mo na kita, my dear sister. Sorry ka na lang dahil kumagat ka sa aking patibong. Kaya ihanda mong yung sarili. Dahil tiyak na mawiwindang ka sa gagawin ko. At isusumpa mong araw na isinilang ka sa mundong ito. Ano ang masamang binabalak ni Darwin? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Jester. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik
at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito, ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi ko matanggap na sarili kong kadugo at kapatid ang sasakmal at lalapas sa akin. Hindi lang ako ang iyong tinapakan at niyurakan ng dangal! Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Oh no! Hindi totoo to. Wala. Napakawalang ya talaga niya. Naisan ako ng unggoy na yun Bakit ba? Ano ba tinitingnan mo riyan sa iyong laptop? Tingnan niyo to. Itong nakalagay sa Facebook wall ko. Kay Darwin galing yun Oo nga, basahan niyo yung nakasulat. Grabe naman siya. Ang sasakit ng mga sinabi niya, tapos nagmura pa. Kaya nga Grabe talaga yung mga sinumlot niya Kesyo anak daw ako ng Kirida. Sinisira ko daw yung pamilya nila. Ayan ginamit din niya yung mga picture natin ni Papa. Napaka-brutal niya. Kahit siguro, baboy, hindi magagawang sikmurain yung mga sinabi niya. Ang dami nang nag-react tsaka nag-comment ng mga kaibigan ko. Na-shocked sila. Anong gagawin ko ngayon? I-save mo ang post na yan. Tatawagan ko ang pinsan kong abogado. Sasampahan ko ng kaso ang tarantadong yan. Teka muna, Ma. Huwag naman kayong pabigla-bigla. Ano gusto mo? Magsawalang kibo na lang ako. Alam mo ba kung anong damage ang ginawa niya sa'yo? Kailangan siyang maturuan ng leksyon. Teka muna. Kausapin na lang muna natin sina Papa at Kuya Jester. Enough is enough. Tama na. Sawang-sawa na ako sa ganitong sitwasyon. Lagi na lamang tayo naaargabyado
Panahon na para lumaban. Teka muna, Ma. Please lang. Leave it to me. After all, ako naman yung direktang sangkot dito. Sige, bahala ka. Pero kapag walang nangyari sa gagawin mo, ako ang siyang kikilos. Ipatitikim ko sa kanila ang lupit ng aking paghiganti. Totoo bang sinabi mo? Oo. Buksan mo yung Facebook mo. Tapos pumunta ka sa Facebook ko. Mababasa mo dun sa wall yung mga pinagsasabi ng magaling mong kapatid. Nakabukas tong laptop ko. Sandali, titingnan ko. Huwag mo munang ibababa ang phone, ha? Ito nga mismo ang nabungaran ko, ha? Halos 2 oras pa lang na nakapost ito. Oo nga eh. Ang dami na nga comments ng mga friends ko. Hindi ko nga alam kung anong i-reply ko. Huwag ka muna mag-reply. Ako na ang bahalang magtanggol sa'yo. Pasisinungalingan ko ang mga sinabi ni Darwin. At magtutuos kami ngayon din. Kinontra ni Kuyang lahat ng mga sinabi ko sa post niya. Ibang klase talaga itong si Cheryl. Mukhang na-brainwash niya si Kuya Jester. O baka naman may milagro nang nangyayari sa kanila. Kaya gano'n na lang ang pagtatanggol niya sa anak ng kiridang yun. Akala niyo siguro magpapatalo ako sa inyo, ha? Kung siraan ang pagkataong labang gusto nila, game ako riyan. Kahit papagtulungan nila akong lahat, hindi ko sila uurungan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hayop ka talaga, Darwin. Pagkatapos mong siraan si Cheryl, kaming dalawa naman ngayon ang ginagawa mo ng isyo. Bakit? Yun naman ang totoo, di ba? May relasyon kayong dalawa, kaya ganun na lang ang pagtatanggol mo sa kanya. Tarantado ka! Napipiko na ako sa'yo! Upa ka na kita! Sige, gawin mo! At para mo na rin pinatunayang tamang hinala ko. Nawawala ka na sa sarili mo! Dahil hindi mo alam ay kinakalat mong paninira! Wala nang masisira sa'yo dahil matagal nang sira ang pagkatao mo. Oo! Aaminin ko, marami akong nagawang pagkakamali sa buhay. Pero wag mo namang idadamay si Cheryl dahil siya ang biktima rito! Ganyan nga, kuya. Ipagtanggol mo pang babae mo! Shut up, Darwin! Tumigil ka na! At baka hindi ako makapagbigil. Malapit ng maubos ang pasensya ko! Bakit? Masakit bang tanggapin ang katotohanan? 2 na tayo ngayon dahil yan mismo ang kalbaryong aking pinagdadaanan! Hindi ko matanggap na sarili kong kadugo at kapatid ang sasakmal at lalapas sa akin! Hindi lang ako ang tinapakan at niyurakan ng dangal! Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan! Ano? Lumabang ka, Darwin. Sa akin mo ipakitang iyong katarantaduan. Pasensya ka na, Daddy. Hindi ako pumapatol sa siraulo. Ganun ha? Siraulo pala? Ito... Ha? Ano? Sige pa, gulpihin mo ako. At hindi ako gaganti. Hanggang mapatay mo ko. Hindi ko hayang mapahiran ng dugo ang malinis kong kamay. Anong malinis ang pinagsasabi mo? Hindi lang isang dakot na putik ang isinaboy mo sa pangalan at dangal natin.
Palibhasa, puro karumihan ang laman ng puso at isip mo. Kaya karumihan din ang lumalabas sa bibig mo. Bakit, Daddy? Sino ba sa atin ang nagtampisaw sa putik? Hindi ba't ikaw? Kaya ikaw ang marumit, hindi ako. Oo. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Pero hindi lang yun ang pinagsisisihan ko, kundi ang pagkakaroon ng isang anak na katulad mo. Pareho lang tayo. Dahil isinusumpa kong araw na ikaw ang naging ama ko. Alam mo ba kung gaano kalaking damage ang ginawa ng anak mo sa anak ko? Halos hindi na makakain at makatulog si Cheryl. Dahil sa inabot niyang kahihiyan, maging ako, nadami na rin. Wala akong Facebook, pero nagtatanong na rin ang mga kaibigan ko. Kasalanan ko ito, Amanda. Hindi ko nagawang disiplinahin ang anak ko. Kaya patawarin mo ko. I'm very sorry. Hindi ang pagsusorry mo ang kailangan ko. May kalyo ng tenga ko sa sinasabi mong yan dahil paulit-ulit ko nang narinig. Anong gusto mong gawin ko? Ano pa? Di linisin mo ang basurang ikinalat ang anak mo. Dahil kapag ako naglinis, sigurado walang matitira sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, iniiyakan mo pa rin ba hanggang ngayon ang pangyayari? Grabe na kasi, Ma. Iniiwasan na ako ng mga ka-office mate ko. Ang sama ng tingin nila sa akin kasi marami naniniwala. May relasyon kami ni Kuya Chester. Bakit kasi ayaw mo pang i-deactivate ang Facebook mo? Ganun na nga yung ginawa ko. Pero lalo lang po silang nakumbinsing tama yung mga bintang ni Darwin sa akin. Siguro, dapat na akong kumilos. Ma, anong gagawin niyo? Matagal ako nagtimpi at nagtiis. Nananahimik ako sa loob ng mahabang panahon dahil gusto kitang protektahan. Ma? Pero masyado ng malaking kasiraan ang idinulot ni Darwin. Kaya tapos na ang pananahimik ko. Maghintay ka, Cheryl. Dahil masasaksihan mo ang malakas na pagsabog ng isang bulkan. Alam mo, marami na nagtatanong sa akin. Ano ba talaga namamagitan sa inyong dalawa ni Cheryl? Nasabi ko na sa iyo ang lahat. Mas naniniwala ka ba sa ginawang paninira ni Darwin? Magkakaroon ba naman ng usok kung walang apoy? Di bahala ka matakot sa multong inimbento ng kapatid ko. Oh, bakit ka huminto? Bibili ako ng Shield bath soap para ma-relax ako. Maliligo na muna ako. Baka sakali mabawasan ang bigat ng kalooban ko. Paano kung ang konsensya mo ang marumi? Hindi mo yan malilinis kahit pa ilang beses kang maligo. Hindi konsensya ko ang marumi, kundi ang isip mo. Naghihinanakit na nga ako sa iyo dahil sa halip na palakasin mong loob ko. Lalo mo lang pinabibigat ang dinadala ko sa aking dibdib.
Ikaw? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ko kasi ina-expect na mayroong darating na alien. Kaya pala ayaw mo akong papasukin. O nga pala. Sorry po, Tita Amanda. Sige po, pumasok na kayo. Welcome na welcome po kayo rito. Ano pong gusto niyong inumin? Something hot or something cold? Pwede ba? Tigilan mo na yung kaartihan mo. Hindi ako nagpunta rito para makipag-plastikan sa'yo. Okay, no problem. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ano ba binabalak mo? Hindi lang ang bastada mong anak ang kaya kong patulan. Pumapatol din ako sa isang keridang katulad mo. Dahan-dahan ka na pagsasalita mo. Dahil dito matatapos ang kahambugan mo. Oh? Hawak ko ang alas. Kaya ipakakain ko sa'yo ang lahat ng mga sinabi mo. Ano nga ba ang hawak na alas ni Amanda laban kay Darwin? Saan hahantong ang kanilang pagtutuos? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Jester. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Hindi ko matanggap na sarili kong kadugo at kapatid ang sasakmal at lalapa sa akin. Hindi lang ako ang yung tinapakan at niyurakan ng dangal. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ano bang alas ang sinasabi mo? Nasaan na? Pakita mo. Sigurado ka? Nakahanda ka na ba? Baka magulantang ka dahil malakas ang pagsabog nito. Talaga ha? Ano ba yan? Granada, bomba, kanyon? Baka naman watusi lang yan. Sige, tumawa ka. Dahil yan na ang huli mong halakhak. Dahil babalik sa iyo ang mga masasakit na salitang pinupukol mo sa amin. Siguradong sabog at durog, pati kaluluwa mo. Ang dami mo namang satsat. Sige na, labas mo na. Ilapag mo rito sa mesa. Sige. Sinabi mo eh. Oh, ano naman ang laman ng brown envelope na ito? Di buksan mo para makita mo. Marriage contract? Sige. Basahin mo. Pangalan ni Daddy ito ah. Sino naman itong Amanda Soriano? Ikaw ba to? Oo. Marriage contract namin ni Vicente yan. Wow, ang galing ah. Saan banda sa recto mo ipinagawa? Hindi yan fake, ano? Tingnan mo mabuti. Genuine ang selyo niyan. Kung totoo man ito, wala pa rin itong visa dahil kasal sina Daddy at Mami. At sigurado kung mas genuine ang kasal nila. Yan ang akala mo. Nauna kaming ikasal ng 6 na buwan, kaya ang kasal ni na Vicente at Olivia ang walang bisa. Kaya ang nanay mo ang tunay na kerida. Ano? At ikaw ang anak sa labas. Ikaw, Darwin. Ikaw ang bastardo. Hindi totoo yan. Nag-iimbento ka lang ng kwento. Bakit hindi ka mag-imbestiga? Alamin mo kung anong talaga ang totoo. At tinitiyak ko sa iyo, babaligtad ang mundo mo. Dahil sa masaklap na katotohanan. Visit? Hindi ko nung matatanggap. Hindi! Darwin! Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? At nagwawala ka? Niloko tayo ni Daddy. Ginago niya tayo sa loob ng mahabang panahon. Ano bang pinagsasabi mo? Diretsuhin mo na kasi. Si Amanda ang legal na asawa ni Daddy. Si Mami ang kabit ni Daddy. At tayong dalawa, kuya. Tayong dalawang bastardo. Paano nangyari yun? Ayoko na pag-usapang pambagay na ito dahil masama loob ko. Parang sasabog ang dibdib ko! Nagwala si Darwin. Ang daming kalat ang nilinis ko. Buti na lang, may star wax, floor wax. Makintab pa rin ang sahig namin. Siya nga pala, wala ka bang alam? Kuya Jester, maniwala ka sa akin. Wala din akong alam. Naglihim din sa akin si Mama. Huwag mo na akong tawagin, Kuya. Dahil mas nauna kang ipinanganak sa akin. Kaya Ate Sherry lang dapat tawag ko sa'yo. Oo nga, no. Pero parang hindi pa rin ako makapaniwala. Ano ngayon ang balak mo? Kakausapin ko si Mama. Gusto kong malaman yung detalye ng mga pangyayari.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. 3 buwan kitang pinagbubuntis noon. Na magpakasal kami ni Vicente sa US. Inilihim namin yon dahil kasalukuyang may problema ang kanilang pamilya. Pero bakit si Tita Olivia ang pinakisamahan ni Papa? Nagtatrabaho noon si Vicente sa kumpanyang pag-aari na magulang ni Olivia. Inakit ni Olivia si Vicente. Nahulog sila sa tukso. At dahil makapangyarihan si Olivia, napilitan siyang pakasalan ni Vicente. Marami ang naniwalang tunay ang kanilang kasal dahil lihim kasal namin ni Vicente. O, anong ginawa niyo? Nagsawalang kibo na lang kayo? Natakot kasi ako. Dahil nagbanta si Olivia. Alam niya ang tungkol sa amin ni Vicente, pero nanatili yung lihim sa aming mga kamag-anak. Hindi ba kayo minaltrato ni Tita Olivia? Natatakot din siyang mabulgar ang katotohanan. Kaya pilit namin pinakisamahan ng isa't isa. Hindi naman niya ipinagdamot ang papa mo. Yun nga lang, second priority lang tayo dahil ako ang lumabas na kirida. So ngayong nabulgar na yung katotohanan, ano naman po isusunod niyong gagawin? Hindi ko alam. Sa totoo lang, nagkasundo na kami ni Vicente na manatiling lihim ang lahat. Pero ginago tayo ng kapatid mo. Kaya napilitan akong ilantad ang katotohanan. Kung tutusin, kasalanan mo ito, Darwin. Huwag niyo akong baligtarin, Daddy. Ginago niyo na ako sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ako pa ngayon ang sisisihin niyo. What you don't know won't hurt you. Kung wala kang alam, di sana hindi ka ngayon nasasaktan. Yun na nga eh. Sana hindi ko na lang nalaman ang katotohanan. Ikaw ang nag-udyok kay Amanda na gawin yon. Dahil binuli mo sa social media si Cheryl. Kasalanan niyo pa rin. Dahil naglihim kayo sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin si Olivia ang may kagustuhan noon? Patay na si Mami. Wala na siya. Huwag mo siyang gawing dahilan para ma-justify ang iyong kagaguhan. Alam mo, Darwin, alam mong naging sunod-sunuran lang ako sa mami mo. Siyang nagpatakbo ng pamilya natin dahil siya ang laging nasusunod. Kaya lahat ng pangyayari naaayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Siguradong ako naman ngayon ang pinagtatawanan ni Cheryl at ang nanay niya. Hindi ko talaga kayang dalhin ang bigat sa dibdib. Parang gusto kong bigla na lang maglaho. Makakasalubong ako. Dip up! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang. Bone fracture lang ang pinakamatinding pinsalang nangyari sa'yo. Oo nga naman, Darwin. Magpagaling ka. Huwag kang plastic, Cheryl. Alam ko,
tuwan-tuwa ka sa sinapit ko. Dahil ang totoo, gusto mong may mas malalang nangyari sa akin. Ano ka ba, Darwin? Ikaw na nga pinagmamalasakitan. Pagkatapos ganyan ka pa kung umasta. Dahil totoo kong tao. Ayoko makipagplastikan. Kahit kailan at kahit kanino. Hindi ako naging plastic. Oo, aminin ko. Masama ang loob ko sa'yo. Pero isinantabi ko muna yun. Dahil alam ko, hindi makakatulong yun para maayos ang pamilya natin. Pamilya natin? Wow, parang tunay Nakaka-touch. Kunwari ka pa pero deep inside, ako naman ang isinusuka mo dahil ikaw ang legal na anak ni Daddy. At kami ni Kuyang Pastado. Nagkakamali ka, Darwin. Oo, magkaiba tayo. Oo. Nagawa mo akong laitin at ipahiya sa publiko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Siguro yun ang pinakamatinding trauma na naranasan ko sa buhay. Kaya nga, pagkakataon mo na para gumanti. Sige lang, ako naman ang laitin mo at ipahiya. I deserve it. Dahil gago ko. Gago. Tama na yan. Gago. Hindi tayo dapat nag-aaway. Sa halip dapat na maging eye-opener sa atin ang lahat ng pangyayaring ito. At maging daan para magkasundo tayo at magkaisa. Sa bagay, tama si Kuya. Marahil, karma itong nangyari sa akin. Sana naman, sincere si Cheryl sa mga sinabi niya. Ayoko na. Suko na ako. Siguro nga dapat ko nang ibabang aking pride para sa ikapapanatag ng aking kalooban. Happy birthday, Darwin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pagkatapos ng 3 buwan, fully recovered ka na. Nakalalakad ka na ng normal. Yun nga lang, kumbang na ang kaliwa mong braso. Okay lang, Daddy. Ang importante, gumaling ako. Hindi lang physically, kundi emotionally. Best birthday gift na siguro ito ng Diyos sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya. Salamat sa inyong lahat. Dahil naging maganda pa rin ang pagtrato niyo sa akin sa kabila ng ginawa kong kawalangyaan. Salamat, Dad. Salamat, Kuya. Salamat din sa inyo, Ate Cheryl at Tita Amanda. Oh, how about me? Ay. Nakalimutan mo akong banggitin. Oo nga pala. Sorry, Evelyn. Pasensya kidding. na, ha? Salamat din sa presence mo. At gano'n na rin sa pagiging supportive mo kay Kuya. Okay, let's celebrate! Okay. Kalimutan na natin yung mga hindi magandang pangyayari. Basta ang importante, nandito tayong lahat at nagkakaisa na mag-celebrate para sa birthday mo. Oo, Darwin. At huwag kang mag-alala. Dahil parang tunay na anak na rin ang turing ko sa inyo ni Jester. Thank you very much, Tita. Nag-uumapaw ang puso ko sa galak dahil ang saya pala ng ganito. Masaya talaga. Sama-sama tayo nagbabanding bilang isang pamilya.
Pagpapatunay lang na merong magandang pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang ikaw mismo ang sumisira sa sarili mong tahanan. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Janine de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel ng Jester. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.